Pag iniisip natin ang Amerika, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Siguro, mga sikat na presidente tulad ni Abraham Lincoln o George Washington. O kaya naman, ang Hollywood, ang Statue of Liberty, o mga higanteng kumpanya tulad ng Apple at Google. Madalas nating iniisip na ang lakas ng Amerika ay galing sa kanilang mga leader, sa kanilang militar, o sa talino at sipag ng kanilang mga tao. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas malalim na dahilan? Isang sikreto na hindi nakatago sa mga libro ng kasaysayan, kundi sa mismong mapa ng mundo. Isang sikreto na hindi kayang kopyahin o bilhin ng ibang bansa dahil ito ay regalo mula sa kalikasan. Ang kwento ng pagiging superpower ng Amerika ay hindi nagsimula sa White House o sa Wall Street. Nagsimula ito sa lupa, sa tubig, at sa mga bundok na bumubuo sa kanilang bansa. Isipin mo ang isang lupaing puno ng pagpapala. Isang lupaing tila dinisenyo para maging matagumpay at makapangyarihan. Ito ang geographic advantage ng Amerika. Hindi lang ito tungkol sa swerte, kundi isang set ng natural features na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan kumpara sa ibang bansa sa buong mundo. Tara, samahan niyo habang dinidiskubre natin ang mga geographical cheat codes na ito na naging pundasyon ng kanilang walang kapantay na kapangyarihan. Sa ating paglalakbay, makikita natin kung paano naging highways for trade ang mga ilog. Kung paano kayang pakainin ng kanilang mga bukirin hindi lang ang kanilang bansa kundi ang buong mundo. At kung paano nagsisilbing higanteng pader ang kanilang lokasyon laban sa anumang banta. Ito ay isang kwento na mas malaki pa sa sinumang tao o anumang imbensyon. Ito ang kwento ng isang pinagpalang isang lupain na tila nakatakdang mamuno. Mula sa kanilang mga ilog hanggang sa kanilang mga baybayin, bawat piraso ng kanilang heograpiya ay may papel sa kanilang pag-angat sa tuktok. Hindi natin sinasabi na walang papel ang mga Amerikano sa kanilang tagumpay. Of course, kailangan pa rin nila ng tamang strategy, hard work, at innovation para magamit ang mga pagpapalang ito. Pero ang punto ay ito, binigyan sila ng isang excellent head start. Lahat ng ingredients para sa isang matagumpay na bansa ay ibinigay sa kanila, habang ang ibang bansa ay kailangang gumastos ng $1 trillion para magtayo ng mga kalsada, tulay, at daungan. Ang Amerika ay mayroon ng natural infrastructure. At yan folks, ang tunay na game changer. Simulan na nating himayin ang mga pagpapalang ito. Kung may isang bagay tayong pwedeng sabihin na pinaka-importanteng geographic feature ng Amerika, ito ay walang iba kundi ang Mississippi River System. Isipin mo ang Mississippi River bilang isang higanteng puno. Ang mismong ilog ang trunk nito, at ang mga branches nito ay ang daan-daang iba pang ilog na konektado dito, tulad ng Missouri, Ohio at Arkansas Rivers. Ang network na ito ay sumasakop sa halos buong central part ng Amerika, mula sa nagyayelong kabundukan ng Montana hanggang sa mainit na baybayin ng Gulf of Mexico. Ito ang pinakamalaking network ng navigable rivers, o mga ilog na pwedeng daanan ng mga barko sa buong mundo. Ang buong Mississippi River System ay mahigit 14,500 milya ang haba. Ulitin ko, 14,500 milya ng natural superhighways na nagkokonekta sa pinaka-importanteng agricultural at industrial centers ng bansa. Kahit bago pa naimbento ang mga tren at trucks, ito na ang paraan para sa mabilis at murang transportasyon ng mga produkto. Halimbawa, ang isang magsasaka sa Iowa ay pwedeng magkarga ng kanyang ani sa isang barge, at sa pamamagitan ng river network, makakarating ito sa New Orleans at mula doon sa buong mundo. Hindi na kailangan dumaan sa mga bundok o baku-bakong daan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe sa tubig. Ang ganda pa nito, ang Mississippi River ay dumadaloy sa isa sa pinakapatag at pinakamayabong na lupain sa planeta, ang American Midwest. Kaya naman ang mga agricultural products tulad ng mais, trigo, at soybeans ay madaling madala mula sa mga farm papunta sa mga ilog na ito. Dahil dito, naging napakamura ng transportation costs. Sabi nga, ang pagpapadala ng produkto sa Mississippi River System ay 10 hanggang 15 beses na mas mura kumpara sa paggamit ng mga truck sa lupa. Ito ay isang malaking economic advantage na halos walang kapares sa ibang bahagi ng mundo. Isipin mo lang ang epekto nito. Dahil mura ang transportasyon, mas mura rin ang presyo ng mga produkto. Mas malaki ang kinikita ng mga magsasaka at negosyante. Mas madaling lumalago ang mga syudad at industriya sa tabi ng mga ilog na ito.
Ang Mississippi River System ay hindi lang isang ilog. Ito ang nag-iisang ugat na nagbibigay buhay at lakas sa ekonomiya ng Amerika. Ito ang kanilang ultimate cheat code, isang natural na biyaya na nagbigay daan sa kanila para mangibabaw sa global trade at industriya. At ito ay isang bagay na hindi madaling gayahin ng ibang bansa. Para mas maintindihan natin ang importansya ng mga navigable rivers, kailangan nating isipin ang mundo bago pa magkaroon ng modernong teknolohiya. Noong unang panahon, at kahit ngayon, ang pinakamura na paraan para maglipat ng mabibigat na bagay sa malalayong lugar ay sa pamamagitan ng tubig. Mas madali kasing itulak ang bangka o barge sa ilog kaysa kaladkarin ang isang kariton na puno ng paninda sa putikang daan o sa paakyat na kalsada. Mas kaunti ang friction sa tubig, kaya mas kaunting energy ang kailangan para gumalaw. Ito ang simpleng physics sa likod ng malaking economic advantage ng Amerika. Ang pagkakaroon ng libu-libong milya ng navigable rivers ay parang may libreng network ng mga highway. Hindi na kailangan gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang gobyerno para aspaltohin ang mga kalsada o magtayo ng riles ng tren sa mga lugar na ito. Ang kalikasan mismo ang nagbigay nito. Dahil dito, mas maraming pera ang natitira para sa gobyerno at mga pribadong kumpanya para mamuhunan sa ibang bagay, tulad ng edukasyon, teknolohiya at militar. Ito ay isang compounding advantage. Dahil nakatipid sila sa infrastructure, mas mabilis nilang napabilis ang development sa ibang sektor. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tinatawag nilang barrier islands. Ito ay mga isla na malapit sa baybayin na nagsisilbing natural na proteksyon laban sa malalakas na alon mula sa karagatan. Sa Amerika, lalo na sa Atlantic at Gulf coasts, mayroon silang tinatawag na intracoastal waterway. Ito ay isang network ng natural na waterways sa pagitan ng mainland at ng mga barrier islands. Dahil dito, ang mga barge at maliliit na bangka ay maaring maglakbay ng ligtas sa baybayin nang hindi na kailangang harapin ang mga panganib ng open ocean. Ito ay isa pang layer sa kanilang napakagandang transportation system. Kaya kapag pinagsama natin ang Mississippi River System at ang Intracoastal Waterway, nakikita natin ang larawan ng isang bansa na may halos perpektong internal connection. Ang mga produkto mula sa pinakaloob na bahagi ng bansa ay madaling makarating sa mga pangunahing daungan sa baybayin at mula doon ay handa ng i-export sa buong mundo. Ang bilis, efficiency, at mababang gastos ng sistemang ito ay nagbigay sa Amerika ng competitive edge na napakahirap pantayan. Ito ang dahilan kung bakit naging global powerhouse ang kanilang ekonomiya. Para ma-appreciate natin ng husto ang blessings ng Amerika, i-compare natin ang kanilang mga ilog sa mga ilog ng ibang malalaking bansa. Tingnan natin ang Africa. Ang Africa ay isang malaking kontinente na may maraming malalaking ilog tulad ng Nile, Congo at Niger. Pero ang problema, karamihan sa mga ilog na ito ay hindi fully navigable. Puno sila ng rapids at malalaking waterfalls, tulad ng Victoria Falls, kaya hindi ka makakasakay ng bangka mula sa bibig ng Congo River papunta sa pinakaloob na bahagi ng kontinente. Broken ang journey, kaya nagiging very expensive at mahirap ang transportation. Ngayon, pumunta naman tayo sa China. May dalawang pangunahing ilog ang China, ang Yellow River sa hilaga at ang Yangtze River sa timog. Ang problema, hindi masyadong konektado ang dalawang ilog na ito. At karamihan ng kanilang populasyon at industriya ay nasa eastern coast, malayo sa mga resources sa kanluran. Kaya naman gumastos ang China ng trilyon-trilyong dolyar para itayo ang Grand Canal at ang malawak na network ng high-speed rail para lang ikonekta ang kanilang bansa. Isang bagay na natural na ibinigay sa Amerika. Pumunta tayo sa Russia, ang pinakamalaking bansa sa mundo. Marami rin silang ilog, pero ang malaking problema ay ang klima. Karamihan sa kanilang mga ilog, lalo na sa Siberia, ay nag-freeze sa malaking bahagi ng taon, kaya hindi sila magamit para sa transportation. Bukod pa rito, karamihan sa kanilang malalaking ilog ay dumadaloy pahilaga patungo sa nagyayelong Arctic Ocean, malayo sa kanilang pangunahing populasyon at trade centers sa timog at kanluran. Kaya ulit, hindi ito kasing efficient ng sistema sa Amerika. Ang pinakanakagulat na data ay ito: ang United States ay may mas maraming milya ng navigable internal waterways kaysa sa pinagsamang haba ng buong mundo. Ulitin ko, mas marami kaysa sa pinagsamang buong mundo. At narito pa ang isang extraordinary fact. Halos 90% ng populasyon ng Amerika
ay nakatira sa loob lang ng 150 milya mula sa isang navigable body of water, whether it's a river, lake, or ocean. Ito ay isang extraordinary advantage na nagpapatunay kung gaano ka-special ang kanilang geography. Ang access sa tubig ay halos abot kamay para sa karamihan ng mga Amerikano. If the Mississippi River system is America's veins, ang Midwest naman ang kanilang fertile ground. Itong region na to, made up of states like Iowa, Illinois, Kansas, and Nebraska, ay tahanan ng pinakamalaki at pinaka-productive na farmland sa buong planeta. Ito ang tinatawag na breadbasket ng Amerika, at sa maraming pagkakataon, pati na rin ng mundo. Ang lupa dito ay napaka-fertile, ang klima ay perfect for planting, at ang lupa ay mostly flat, kaya perfect ito for large-scale agriculture. Ang secret behind the Midwest's fertility ay ang glaciers noong Ice Age. Habang natutunaw ang mga giant ice sheets na ito thousands of years ago, nag-iwan sila ng thick deposits ng rich minerals at lupa na tinatawag na topsoil. Sa ilang bahagi ng Midwest, itong topsoil ay ilang feet ang lalim. Ito ay parang natural na fertilizer na nagpapahintulot sa mga magsasaka na mag-harvest ng sagana every year. Dahil dito, ang Amerika ay naging #1 producer ng mais at soybeans sa buong mundo. At dito ulit pumapasok ang kahalagahan ng mga ilog. Lahat ng abundant harvest mula sa Midwest ay madaling maiload sa mga barges through the Mississippi River system. Dahil mura ang transportation, ang agricultural products ng Amerika ay nagiging mas mura at mas competitive sa global market. Ito ang dahilan kung bakit ang Amerika ay isa sa pinakamalaking food exporters sa mundo. Ang kanilang kakayahang mag-produce at mag-transport ng pagkain ng mura at efficiently ay nagbibigay sa kanila ng immense power at impluensya over other countries. Imagine ang security na dala nito. Sa isang mundo kung saan maraming bansa ang umaasa sa food imports, ang Amerika ay hindi lang self-sufficient, kundi may surplus pa para ibenta sa iba. Sa panahon ng crisis, tulad ng tagtuyot o giyera sa ibang bahagi ng mundo, ang Amerika ay may kakayahang punan ng shortage. Ang kanilang agrikultura ay hindi lang the economic tool, isa itong strategic asset. Ito ay isang weapon na kasing halaga ng kanilang mga eroplano at tanks na nagpapalakas sa kanilang posisyon bilang isang global superpower. Aside from their internal waterways, isa pang malaking advantage ng Amerika ay ang kanilang location. They are surrounded by two huge oceans, ang Atlantic Ocean sa east at ang Pacific Ocean naman sa west. These oceans serve as isang giant moat na nagpo-protect sa kanila from any threat of invasion. Historically, it has been very difficult and expensive for an enemy country na magpadala ng malaking army para i-invade ang mainland USA. Kaya naman, since the War of 1812, walang foreign power ang nakatapak at nakipaglaban sa kanilang lupa. These two oceans not only serve as defense, nagsisilbi rin sila as a route for global trade. America has direct access sa dalawang pinakamalaking economic zones sa mundo, ang Europe across the Atlantic at ang Asia across the Pacific. And not only that, they are also blessed with many natural deep-water harbors, such as New York Harbor, San Francisco Bay, at Puget Sound. These ports are deep enough para makadaong ang pinakamalalaking cargo ships sa mundo, making it easier and cheaper to import and export goods. Let's compare this sa Russia. Russia, despite its size, ay may limited access sa warm water ports o ports na hindi nagbe-freeze. Karamihan sa kanilang coastlines ay nasa icy Arctic. This is why throughout their history, they have always sought to gain control ng mga ports sa Black Sea o sa Baltic Sea. Para sa Russia, ang access sa ocean ay isang constant struggle. Para sa Amerika, it is a natural blessing. Mayroon silang hundreds of excellent ports sa dalawang oceans na open all year round. Ang combination ng two ocean defense at numerous world-class harbors ay nagbibigay sa Amerika ng isang unparalleled strategic and economic advantage. Kaya nilang i-project ang kanilang naval power around the world, habang ang kanilang sariling lupa ay nananatiling safe. At the same time, kaya nilang mag-trade freely and efficiently with any part of the world. This geography created a Fortress America, isang bansa na halos imposibleng i-invade, pero kayang abutin ang buong mundo. Kung akala ninyo tapos na ang water-based advantages ng Amerika, nagkakamali kayo. May isa pa silang secret weapon, ang Great Lakes. Ito ay isang sistema ng 5 magkakaugnay na lawa sa hilagang silangan ng bansa, sa border ng Canada.
Ang mga lawang ito, Superior, Michigan, Huron, Erie, at Ontario, ay sobrang laki, kaya tinatawag din silang inland seas. In fact, ang Great Lakes ang pinakamalaking grupo ng freshwater lakes sa mundo na naglalaman ng mahigit 20% ng freshwater sa ibabaw ng ating planeta. Ang mga lawang ito ay bumubuo ng isa pang malawak na transportation network. Sa pamamagitan ng St. Lawrence Seaway, isang sistema ng canals at locks, ang mga barko mula sa Great Lakes ay makarating sa Atlantic Ocean at mula doon sa buong mundo. Dahil dito, ang mga industrial cities na matatagpuan sa tabi ng mga lawa, tulad ng Chicago, Detroit, at Cleveland, ay naging epektibong seaports kahit na daan-daang milya ang layo nila sa karagatan. Ito ang nagtulak sa pag-usbong ng Rust Belt, ang sentro ng manufacturing ng Amerika noong 20th century. Ang Great Lakes ay naging ruta para sa murang transportasyon ng raw materials na kailangan para sa industriya. Halimbawa, ang iron ore na nakukuha sa Minnesota ay madaling ikarga sa mga barko sa Lake Superior, dinadala sa steel mills sa Ohio at Pennsylvania, at doon ginagawang steel na ginagamit para gumawa ng mga kotse sa Detroit. Ang sistemang ito ay naging napaka-efficient at lubos na nagpalakas sa industrial might ng Amerika. Kaya naman sila ang naging arsenal of democracy noong World War II, na kayang gumawa ng napakaraming armas at sasakyan. So kung titingnan natin ang mapa, parang may tatlong coastlines ang Amerika, ang Atlantic Coast, ang Pacific Coast, at ang coastline na nilihan ng Great Lakes. Ang tatlong ito, kasama ang Mississippi River System, ay bumubuo ng water transportation network na walang katulad sa buong mundo. Bawat bahagi ng network na ito ay nag-aambag sa pangkalahatang kas ng ekonomiya at seguridad ng bansa. Ang Great Lakes ay isa lamang sa maraming piraso ng puzzle na nagpapakita kung gaano ka-special at blessed ang geography ng United States. For many decades, America had a big weakness, ang kanilang reliance sa imported oil, lalo na from countries sa Middle East. Ang kanilang ekonomiya at paraan ng pamumuhay ay nakadepende sa isang resource na hindi nila kontrolado. Nakita natin ang epekto nito during the 1970s oil crisis, kung saan ang pagtaas ng oil prices ay nagdulot ng major problems sa kanilang ekonomiya. Ito ang kanilang Achilles heel o ang kanilang kahinaan. Ang pagiging isang superpower na umaasa sa iba para sa enerhiya ay isang malaking contradiction at panganib. Pero in just a decade, everything changed. Salamat sa isang technology called fracking o hydraulic fracturing, nadiskubre ng Amerika na marami pala silang natural gas at oil na nakatago sa ilalim ng kanilang lupa, lalo na sa shale rock formations. Ang fracking ay isang proseso kung saan nag-i-inject sila ng tubig, buhangin, at chemicals underground para basagin ang mga bato at ilabas ang nakulong na oil at gas. Ang technology na ito, na pinangunahan ng American engineers, ay nagdulot ng energy revolution. Dahil sa shale revolution, biglang tumaas ang domestic production ng oil at natural gas sa Amerika. From being the largest oil importer, sila na ngayon ang #1 producer ng oil at natural gas sa mundo. In 2016, for the first time in almost 70 years, naging net energy exporter ang Amerika. Ibig sabihin, mas marami silang ini-export na enerhiya kaysa sa ini-import nila. Naabot nila ang matagal na nilang pinapangarap, ang energy independence. Ang pagiging energy independent ay isang malaking strategic advantage. Hindi na nila kailangang mag-alala sa conflict sa Middle East na maaring makaapekto sa supply ng langis. Naging mas stable ang kanilang ekonomiya dahil hindi na ito gaano apektado ng biglaang pagbabago sa presyo ng langis sa global market. At pinaka-importante, nagbigay ito sa kanila ng mas malaking kalayaan sa kanilang foreign policy. Hindi na nila kailangang magkunwari na gusto nila ang mga bansa na hindi naman nila gusto, just to secure their energy supply. Ito ang final piece na nagkumpleto sa kanilang transformation into a truly self-sufficient superpower. Sa ating journey, nakita natin ang extraordinary blessings ng nature na naging foundation ng power ng Amerika. Hindi ito isang simpleng story ng luck, kundi isang perfect combination ng geographical features na halos imposible mong makita sa isang country. Mula sa Mississippi River System na nagsilbing natural highway hanggang sa fertile land ng Midwest na kayang magpakain sa buong mundo, bawat element ay naglaro ng important role. Lahat ng ito ay interconnected, gumagawa ng effect na mas malaki pa kaysa sa pinagsama-samang parts nito.
Idagdag pa natin ang 2 oceans nila na nagbibigay ng defense at access sa trade, ang libu-libong natural harbors na nagpapadali sa shipping, ang Great Lakes na nagsilbing parang third coastline, at ang kanilang newly discovered energy independence. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, makikita natin ang isang country na halos perfectly designed for success. Isang country na kayang mag-produce ng sarili nitong food, sarili nitong energy, at may pinakamurang transportation system sa mundo, habang nananatiling protected mula sa external threats. Habang ang ibang countries tulad ng China ay gumagastos ng $1 trillion para subukang kopyahin ang ilan sa mga advantages na ito. Sa paggawa ng giant dams, artificial ports, at malalaking infrastructure, ang Amerika ay blessed na nito mula pa sa simula. At kaya nga napakahirap, kung hindi man impossible, na tapatan ang kanilang position. Ang kanilang power ay hindi lang rooted sa kanilang economy o military, kundi deeply embedded sa kanilang mismong lupa at tubig. Kaya sa susunod na tanungin natin kung bakit napakalakas ng Amerika, tandaan natin na ang sagot ay hindi lang matagpuan sa decisions ng kanilang leaders o sa brilliance ng kanilang inventors. Ang tunay na sagot ay nakasulat sa kanilang map. Ito ay isang story ng geography, isang testamento kung paano kayang hubugin ng nature ang destiny ng isang nation. Ang Amerika ay isang blessed country, isang superpower na binuo hindi lang ng tao, kundi ng geography mismo. At yon folks, ang kanilang undeniable advantage.